Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot na. Lumala na ang bangayan ng dalawa. VP Sara Duterte naisahan si Pres Marcos. Di makapaniwala. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kaya balita ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Right? So, yan nga po mga kababayan. No? May mga nagko-comment po kasi mga kababayan na ito daw si PBBM. No? Mula ng pag-upo ni PBBM mga kababayan ay siniraan na ng mga Duterte supporters. So yan mga kababayan, naniniwala po ba kayo na Duterte? Eto nga yung mga Duterte supporters po, yung mga Duterte supporters ay sumuporta po dito kahit napipilitan, no? Kaya PBBM, no? Mga kababayan, sinuportahan po yan nung pangangampanya at nung eleksyon, ba? Pero bakit parang binabaliktad nitong mga PBBM supporters, no? At sinasabi nila na si PBBM pa ang sinisiraan. Instead, ang nangyari po talaga mga kababayan, nung pagkaupo ni PBBM ay agad po nilang binira, no? Si VP Sara. Diyan sa Kongreso, diyan po yan nagsimula. Huwag po natin kakalimutan yan. Huwag niyo pong babaliktarin yung mga nangyari. Kasi alam po ng taong bayan kung sino po talaga, no? At makikita yan dito. Eto nga mga karibin natin, palakpakan po natin si Vice President Sara Duterte. Bakit po? Number 1 na naman po na pinagkakatiwalaang politiko. Ayan, si VP Sara. No, sa kabila po yan ng mga propaganda, no? Laban sa kanya na para talaga pasamain yung kanyang imahe sa mata ng bawat isang Pilipino. Eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Grabe ang paninira ng taong bayan kay VP Sara. Lalo po siyang pinagkakatiwalaan. Ganyan katindi ang black propaganda kay VP Sara. Pinagtulungan na siya, pinalamon siya dyan sa mga pating, itinanggalan ng confidential funds, etc. etc. Kung ano-anong putik ang binato, pati pamilya niya idinamay. And yet, sa kabila ng paninira, eto pa ang nangyari. Vice President Sara Duterte ang pinakapinagkakatiwalaan sa mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa bansa. Yun lang, tapos na. Tapos na istorya dyan pa lang. Ano pa pag-uusapan? Siya ang pinagkakatiwalaan ng lubusan sa lahat ng mga opisyal ng bansang Pilipinas. Binabato ito. Ultimo, pamilya. Gusto siyang personalin. Pamilya binanatan kay VP Sara. Ganun po kadumi ang black propaganda against VP Sara. Talagang matindi. Hindi yung trabaho na ang binibira kay VP Sara. Personal na. And yet, eto resulta. Diyan mo makikita ang taong may gawa. Ang taong tunay na mahal ng... So yan mga kababayan, malaking sampal po ito. Doon po sa mga nagsasabi, no, na matatalo si VP Sara sa darating po na 2028. Sampal po ito kay Gadon. Pangalanan na po natin. Total, siya naman talaga nagsalita ng ganyan na si VP Sara daw ay hindi na pagkakatiwalaan ng mga Ilocano, Waray. O paano ito Gadon? Paano ito number 1 na naman? Anong masasabi mo? Ano namang paninira dahil nag-number 1 na naman si Vice President Sara Duterte sa trust rating? Anong masasabi nyo mga inayuta kayo? Yan. Dito pa lang masasabi na natin na panalo na. Panalo na si VP Sara. Kung election ngayon, mga kababayan, panalo na po si VP Sara. Yan po ang totoo. Ano kaya? Inis na inis siguro ngayon si Gadon, no?
sa balitang ito na number ano, sa trust rating po sa VP Sara. Nako, siguro ko iyak na ngayon si Gadon. Nako po. Ang tao kahit anong bato, soplak sa kanila. O, hindi ako nagsabi niyan ha, baka magalit kayo sa akin. Binalita po yan, balita po yan. Sila po ang nag-research, sila po ang nag-survey. Tumaas po si BP Sara. Ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara tumaas. Pinakamataas sa bansa. Oh. Kaya very possible na itong si BP Sara, actually hindi possible. I am convinced that VP Sara will be the next president unless meron talagang unusual na mangyari kay VP Sara. Na wag naman sana. Pero kung wala, sigurado magiging presidente to si VP Sara. Batay sa pinakabagong online survey ng Tangere App, nakakuha ng 60% na trust rating si BP Duterte habang 52% naman ang kanyang satisfaction rating. Kita mo ha, 60 trust rating, satisfaction rating 52, trust 60, 52, satisfaction. Saan ka pa? Di ba? O, batuhin nyo pa, lalo si VP Sara. Kaya nga napakagandang itong trust rating, napakagandang birthday gift kay BP Sara. Kasi, tatandaan natin, nung tayo minsan, ang akala natin, on the surface, nananalo ang kasamaan. Hindi natin alam, laging sa dulo, parang ano yan, parang pelikula yan. Inaapi nyo. Binabanatan nyo ng black propaganda. Oh, eto. Hindi nyo alam, may gumagalaw sa loob. Oh. May kapangyarihang galing sa langit gumagalaw sa loob. Oh. Saan pa kayo? Iyan, hindi nyo kayang bayaran. Batuhin nyo pa. Lalo pang tataas yan. Lalo pang tataas. Basta BP Sara, nasa likod nyo kami, trabaho at inaantay namin kung kailan po kayo magsasalita. Kayong dalawang na sinusuportahan namin ng inyong tatay. We will take our cue from your father, PRRD, and you. By the time sinabi nyo go, alam na po yan ang mga DDS. We are just waiting for the go signal. At kung ano pa man yan, BP Sara, tuloy lang ang trabaho. Dito lang kami sa Gedli. Tataas pa yung rating na yan. Pero bahagyang bumaba ang satisfaction at trust ratings nito kumpara noong Marso. Si Pangulong Ferdinand Marcos naman ay may 56% trust rating. Lamang pa rin si BP Sara kay Marcos. Bahagya ring nadagdagan ang bilang ng mga kontento sa performance ng Pangulo na nasa 43% mula sa dating 42 noong Marso. Mapapansin din na magkakapareho ang trust ratings ni dating Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Ginawa ang survey nitong May 22 hanggang 25 na sinagutan ng 2,000 participants. Sa isa pang survey ng Okay? Ang alam ko lang eto. Tumaas ang rating ni BP Sara, it means malakas pa rin ang DDS, solid pa rin ang DDS, at titibagin ang DDS. Tandaan nyo yan. Tatandaan nyo, habang tumataas ang isang tao, gaya ni BP Sara, lalong babatuhin yan. Okay? So, yung trust rating na yan is not only for BP Sara. It really means solid. Solid. Madami ang DDS. Kaya nakasuporta. Nag-aantay lang yan. Huwag po tayong mainip. Kaya nga sinasabi, ano ba meron sa July? Di ba yan ang sabi ni Trillanes, huhulihin daw si PRRD ng ICC sa July. Pag ginuli I'm convinced, pag ginuli ng pulis ng ICC si PRRD sa July, magsasalita na si BP Sara. Napaka-imposible namang hindi na siya umimik at hayaan lang niya. Maaaring samahan niya si Baste na pagsasalita na at manindigan na kung huhulihin nga ng ICC yung kanyang tatay. At pag nagsalita si BP Sara, yun na po. Yun na po yun. Si BP Sara na lang po ang inaantay diyan. Okay? So, tingnan natin kung matutuloy huhulihin di umano ng ICC si PRRD. Kaya nga mayroon ng 2 batalyong nakaposte di umano na sabi nila hindi daw ito para hulihin si PRRD ng tulungan ng ICC or hulihin si Pastor Kibuloy. Kayong bahala kung kayo'y naniniwala doon, it's up to you guys, no? Pero naka-steady na yun doon. Alam naman natin, ang dami nilang pagkakataong nagagawa. Okay, so patuloy na lalakas to si BP Sara at habang lumalakas, kasunod niyan
habang tumataas, habang lumalakas ang DDS at si BP Sara, anong babatuhin yan? So be ready lang po tayo mga DDS sa mga attack ng mga inggitero, sa mga attack ng talagang gustong ibaba ang Duterte. Lahat po ng black propaganda gagawin po sa mga Duterte. Sigurado po yan. Kasi alam nila, yan lang apelyidong Duterte ang tinik sa plano nila na siguro na manatili sa pwesto. Okay? Ito galing mismo sa kapatid nyo at pinsan nyo na merong gustong maging prime minister dyan. So yan mga kababayan, ha, wag na wag po natin kakalimutan yung chat-chat na yan, ha. Baka itong mga nangyayaring ito ay mga diversion lang, no? Ha, para mawala po yung issue about dyan sa chat-chat at PI na yan. Nako, mga kababayan, talagang patindi ng patindi. At tabangan po natin sa July, ha, yung sinasabi ni Trillanes. Kasi ano ba si Trillanes? Tagapagsalita na rin ba ng ICC? Si Trillanes po mga kababayan. Sa July, di umano ay huhulihin na, aarestuhin si dating Pangulong Duterte. Pag yan ay hindi nangyari mga kababayan, wag nyo na po kayong mga mainstream media. Kapag yan ay hindi nangyari, wag nyo na pong i-cover yan si Trillanes. Hanggang ngayon, nagpapaloko pa rin kayong mga mainstream media kay Trillanes. Siguro ko kumikita rin. Eto, opinion lang mga kababayan. Kasi wala namang napapala ang taong bayan kay Trillanes, pero patuloy pa rin nilang kinakagat, no? Patuloy pa rin nilang pinalilitaw itong si Trillanes. Dalawa lang yan. Posibleng ang mainstream media ay nakikinabang kay Trillanes o si Trillanes gustong pakinabangan yung media. Mainstream media, di ba? Oh, may naniniwala pa ba kay Trillanes mga kababayan? Sa dami po ng pinakawalan na statement no ni Trillanes, parang wala naman nangyayari. Puro kasinungalingan lang mga kababayan. Pero ito ang nakakapagtaka. Sa kabila ka po ng pagsisinungaling, no? Ay may mga vloggers pa rin po na ipinagtatanggol si Trillanes, no? Grabe Hindi ko alam kung mga tulog po itong mga vloggers na ito. Sa nangyayari sa ating bansa. Mga tulog po ba kayo? Nung nangyari yung bikoy-bikoy na yan, tulog po ba kayo? Nung magpabalik-balik si Trillanes sa China? At ngayon binibintang nyo sa mga Duterte? Uy, gising naman kayo. Totoong Pilipino ba kayo mga kababayan, itong mga vloggers na ito na patuloy na pinagtatanggol or dumedepensa para kay Trillanes? Well, anyway mga kababayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, reaction, no? I-comment na lang po sa baba ang inyong opinion patungkol po dito sa video ito para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan.